Kumusta naman yung pamilya sa Dilim? Kumusta kayo yung... ang ganda ng casting nun eh. Ang intense, sobrang Oo. dark po. Actually, kinakabahan ko kasi premiere night. As in, pinagpapawisan ako every time I think about Pamilya sa Dilim. Sobrang intense na mga eksena namin. And then, kami ni Kuya Allen, yung dynamics po namin doon. It's so dark. It's so dark. Kasi nga sa dilim. Opo, parang inch siyang kisap mata type of dynamic. Ikaw sa flashback doon, kaya hindi kayo nagtagpo? Ay, hindi po flashback. Parang, it's a small role, pero yung role na yun, sobrang laki ng impact niya sa buong pelikula because it is like a statement scene. Yes, it's a reenactment-ish of one strong Yes. balita. What's wrong ba nila? Wala pa. Wala. Paborito ka ni plano Jay nila Altarejo. International movie. Paborito ka. May isa ka pang matindi. May, Totoo. may na-preview, narinig ko. ayun na, Baka ayun na. Kinakabahan na ako. puputulin Mga daw eksena niya, nila no? dahil yung grabe yung ibang eksena mo, babawasan Kinakabahan daw. ako kay Direk Jay. Ano yan? Ito Oo, na yun. Finding Daddy Blake. Nagubad ka raw dyan. Oo. Ay, di naman sobrang kabad. Ano na? Ano? 1 to 3 levels lang ulit. Ganun? Ang truth pa rin? Gasping for air Hindi, level. mas ano pa. Mas malala nga lang to. Yung kasi Daddy Blake, alam naman natin yung ano niya eh. Oo. yung Hindi, tema. nalaman ko lang siya nung nakas na ako for this role. Oo. Oh, mga direct chase scenes talaga. Oo. Hindi, nagbabago na si Direk Jay. O ano yung pinakamatindi mong eksena dyan, Carlo? Abangan nyo na lang po. Eh para putulin, ibig sabihin baka malala. Ha? May basta Hindi lang may- siya marami kasi Kumbaga sila. mapapasabi ka ng direct ready na ako for Oo. daring. Yeah. Oo. Sandali, ginawa mo ba It yung... usually is a good. O siyempre yung ginawa mo yung ginagawa for Daddy Blake, gano'n. Hindi naman. Ah, hindi. Ibang actor, pero parang may isang scene na parang yun yung ginagawa. Pero alam mo yun, basta magic of cinema. Kumusta ang katrabaho din si Tommy Alejandrino, best actor ng Cinemalaya? Well, best Palaging friend, magkasama. best friend ko talaga yon. Kaya Oo. talagang chemistry namin, parang terira na, alam mo, kahit siya naman from theater background and Oo. yung pedigree niya sobrang taas and from Makiling rin siya, di ba? Oo, mga I mean, mga Alejandrino, legacy pa siya. So parang maganda, mabilis lang talaga siya katrabaho kasi parang wala. Magkaibigan kami, so Galing. parang yung inhibitions, hindi naman madali lang laktawan. So, mas malala yung ginawa niya sa Daddy Blake kumpara sa'yo. Medyo mas malala yung ginawa ko sa dati. Oo. Pero Ikaw, mas malala yung ginawa mo? Sa'yo. hindi natin ma-compare talaga ng siguro pag napanood ko na, doon ko pa lang masasabi kung kanino talaga mas malala. How old are you na ba now? 21 na po, kaka Oh, di, 21 di, na Eh, po. mas bata si ano eh. Gusto ko palubusin Eh, yung siya bata meron ring rules. mature role sa Broken Blooms, Ang Pamilya di ba? sa Dilim ang Ganun pinaka. din. Oo. Ay, mas ano? Pala. Talaga? Oo. Hindi ko alam yun. Oo. It was, but it's a very dark, so very ano nga talaga, Oo. Asiang. Ilan taong ka na ngayon, Terry Girl? 22. Ay, pwede na talaga. Kumusta rin pala Pwede na yung... talaga. Nakapag-shoot ka na ba for Oras de Peligro? Nakapag-shoot ka Yes na? po, kahapon. Kahapon lang kami. First time ko makatrabaho si Direk Joel Ah. as a director. Ah. Kasi nakasama ko siya co-actor school service eh. Oo. Actor. Wala, ang saya kasi ang bilis ni Direk Joel. Tapos si Miss Cherry Pie, ang galing, grabe, sobrang Oo. natural lang. Cherry. Natural lang lahat. Oo. And then yung kahapon ko na eksena, intense po agad, nag-iyakan kami. And yun, nagkwentuhan sila about martial law kasi si Sir Bonnie, the writer of Oras de Peligro, talagang na-witness niya lahat. So yung pagkukwento niya, ang intense din, nakakaiyak. So doon ko din na nag-sink in sa akin na grabe ang bigat nga ng ginagawa natin, syempre. So kailangan totoo talaga yung ipapakita namin. Because these are real stories of real people who were victimized, ganyan. So yun. So, alam natin na medyo political yan, Terry. At In a way, life is political naman Yes. talaga. everything's And political. everything Yeah. is political. And legit po talaga ang pinakita sa Oras de Peligro, yung nangyari lang, walang statement or anything. As in yung nangyari lang ng time na yon, manifestations of every other story during martial law. And it's the whole statement, it's the whole event is the statement itself. so, sinasabi nila yan ang sagot sa may Malacanang. No, layo. I mean, hindi siya magiging sagot. Yun yung nangyari eh. So, sagot na lang sa, I mean, parang time capsule of what happened during that time. Pwede lang ako mag-add. Go. Kasi ang dami ngayong political films na ginagawa
parang laging ginagawa na hype, ginagawang like venue for publicity. Yeah. But sa akin lang naman, yun, like katulad ng Malacanang and Katips, parang what's important pala with films that are biographical or Historical. I think historical or is positioned as fact, kailangan pa rin pala ng point of view ng director. Hindi pwedeng latag lang ng facts. Kasi kung latag lang ng facts, it is subject to interpretation ng tao. Let's say may mga documentary na naglatag lang ng facts. Bigla na lang, ay, idol na nila si ganitong political dynasty. Kasi, ay, ang ganda pala nung ginawa niya eh. Ganon. So, parang, well, that's just my piece as a person lang and as a Filipino. Isang oras na peligro time capsule siya. Supported by real documents. Yes. And it's important na dapat talaga facts. Oh. Ganun Totoo. ba? Facts talaga. Kasi pwede Kasi namang hindi totoong naman kwento facts yung siya. sinasabi. Yung maraming facts dun sa Finding Daddy Blake. Ayun. O, balik tayo sa Finding Daddy Blake. Yung mga paborito mo eh. Balik tayo doon. Oy, Kairos, magkwento nga about it. Paano mo i-describe yung movie? Well, sa una, medyo siya, like slaps comedy yung title of Finding Daddy Blake, ganyan yung mga nakikita natin sa Twitter. Pero if you really analyze it, talagang it's not just about prostitution even. It's about how humans are so commodified in the Philippines, 'di ba? Kung paano nako-commodify ang mga tao, lalaki man o babae o bata, na kahit simula pa lang ng career ko, like 1, 2, 3, ganun na agad yung mga statements. Ibig sabihin, it's still going on until now. So, parang pang tie off lang yung Daddy Blake. Well, para sa akin, ng 1, 2, sinimulan ng 1, 2, 3. May-connect pa rin sa 1, 2, 3. Na-connect pa rin sa 1, 2. Lagi. Lagi. Laging Social may-connect. issues. Oo. Hindi, pero nung sabi mo, nung tinanggap mo, hindi mo alam na gano'n yung mga eksena mo? Ay, alam ko naman po. Grabe. Pero nag-usap muna kami ni Direk J bago ko talaga tanggapin. Kasi sabi ko, Direk, conservative pa ako. Yun. Paano ka napapagod? Kasi okay po yung material eh. Magaling si Direk J. And So, ganun naman. Para pamilya sa sinabi mo lang yung limitations mo na hindi ako pwede Alam sa niya naman ganito. po limitations ko. Oo. Sandali, sabi mo ngayon conservative ka pa, pero later on pwede bang Tignan po natin. Kasi ako, material naman ako lagi nagbabase at director. Same. At co-actors. Mm-mm. importante ko actor? Importante rin po.